Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo din. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa Obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y maraming ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo, at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglilingkod sa Panginoon. Mag-alala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong pagkapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis.
Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Magsitayo po ang lahat. Mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Hali kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 paris na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal po ako. Hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga naunang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Bagaman po naulan, tayo po'y naririto para magpasalamat, sumamba at magpuri sa Diyos. Ngayon po ay November 4, kapistahan po ngayon ni San Carlos Borromeo. Siya po ay isang obispo. At ngayon mga kapatid, may tanong po ako sa inyo base po sa mga pagbasa po natin ngayon. Na-experience nyo na po bang maimbitahan sa isang handaan o sa espesyal na okasyon? Sabihin natin kasal, binyag, o birthdayhan. Pero hindi kayo nakarating dahil may dahilan. Siguro valid yung inyong dahilan.
Siguro valid yung inyong rason. Siguro nasabi ninyo, ay Father, kasi traffic, kaya hindi po ako na nakapunta. Kasi Father, nung ako ininyahan, may lakad po ako noon, kaya hindi rin po ako nakapunta. Father, kasi nung mga panahong iyong ininyayahan ako, hindi ko alam kung ano ang isusuot. Isa sa mga dahilan kaya hindi tayo nakadalo sa mga ganong okasyon. At minsan, totoo naman. Pero kung gusto talaga natin, di ba, may paraan. Alam niyo po yung kasabihan na kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming pwedeng idahilan. Di ba? Kung ayaw natin, pwede tayong gumawa ng maraming dahilan para lang hindi tayo matuloy. Sa Ebanghelyo ngayon, ikwinento ni Jesus ang parabola ng isang mayamang tao na naghanda ng malaking piging. Marami siyang inimbitahan, pero isa-isang tumanggi. Sabi nung una, nakabili ako ng lupa, kailangan kong puntahan. Sabi pa nung isa, bumili ako ng 5 pares na baka, kailangan ko itong subukan. At yung isa pa, ako'y kakakasalang, kaya hindi ako makadadalo. Mga kapatid, napansin niyo po ba? Hindi naman masamang dahilan ang mga iyon. Trabaho, ari-arian, pamilya. Pero sa harap ng paanyaya ng Diyos, naging hadlang ang mga bagay na ito. Kaya't sabi ng may-ari ng bahay, lumabas ka sa mga lansangan, tawagin mo ang mga dukha, pilay, bulag at lumpo, punuin ang bahay ko. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw. Ang Diyos ay patuloy na nag-iimbita, nag-aanyaya sa ating lahat. Pero ang tanong, tayo ba ay handang tumugon o lagi tayong may dahilan? Sa unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, pinaalalahanan tayo ni San Pablo, tayo'y bumubuo ng isang katawan kay Kristo at bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay may imbitasyon na mula sa Diyos, isang misyon, isang gampanin sa simbahan, sa pamilya at sa komunidad. Pero madalas ang sagot natin, ganito, hindi ko kaya. Wala akong oras. Marami pa akong problema. Marami pa akong dapat asikasuhin. Mga kapatid, sinabi ko na, kapag gusto talaga nating maglingkod, may paraan. Pero kapag ayaw natin umusad, marami pwede tayong idahilan. Minsan, sinasabi natin, busy pa ako sa trabaho, saka na siguro kapag retiro ko. O minsan sinasabi natin, hindi ako karapat-dapat maglingkod, makasalanan ako. Pero ang tanong, kailan pa tayo maghahanda? Kailan pa tayo magiging handa kung hindi ngayon? Hindi ba't habang buhay ka pa? Hindi ba't habang humihinga ka pa? Ibig sabihin, tinatawag ka ng Diyos na maglingkod, na tumulong sa kapwa, na maging instrumento ng kanyang pag-ibig. Ang piging ng Diyos ay hindi lang sa langit. Nagsisimula dito sa lupa, sa bawat misa, sa bawat pagtulong sa kapwa, sa bawat panalangin. Doon niya tayo iniimbitahan. Ang problema, mas madalas tayong abala sa mga bagay ng mundo. Kaya nakakaligtaan natin ang paanyaya ng may-ari ng piging, si Kristo mismo. Sabi pa ni San Pablo, maging tapat sa pag-ibig, igalang ninyo ang isa't isa, maging masipag, huwag maging tamad, maglingkod sa Panginoon ng buong sigla. Grabe, no? Parang sinasabi ni San Pablo, walang dahilan para hindi maglingkod. Kahit mahirap, kahit pagod, kahit may problema, ang taong puno ng pag-ibig ng Diyos ay laging maghahanap ng paraan.
Ang tunay na Kristiyano ay hindi naghahanap ng mga excuses, kundi ng opportunity na makapagbigay, makapagpatawad, makapaglingkod. Naalala ko, ang isang matandang lola sa parokya pong aking napagmisyonan sa Quezon. Araw-araw, kahit hirap ng maglakad, pumupunta siya sa simbahan para magdasal ng rosaryo at sumimba. Tinanong ko siya minsan, "Lola, bakit kahit umuulan, kayo pa rin po'y pumupunta dito? Hindi po ba kayo napapagod?" Ngumiti siya. Sabi niya, brother pa po ako noon, seminarista, sabi niya sa akin, "Brother, kung gusto mong makapiling ang Diyos, kahit mahirap, laging may paraan." Isipin niyo po, may mga kabataan, may lakas, may oras, pero hindi makapagsimba, hindi makapagdasal. Samantalang may lola na hirap maglakad, pero hindi mapigilan ng sakit o ulan, hindi mapigilan ng kung anuman. Lagi siyang gumagawa ng paraan. Kaya nga, totoo, kung gusto mo talagang sumunod sa Diyos, may paraan. Pero kung ayaw mong lumapit sa Kanya, maraming dahilan. Ang piging sa Ebanghelyo ay larawan ng kaligtasan at kaharian ng Diyos. Ang bawat misa, bawat panalangin, bawat pagtulong sa kapwa ay paanyaya ng Diyos na makibahagi sa Kanyang piging ng pag-ibig. Pero kung palaging dahilan ang sinasagot natin, baka dumating ang panahon na ang iba na ang pumasok sa piging. Yung mga dating hindi karapat-dapat, sila ang papasok kasi sila ang may gustong lumapit. Ang Diyos ay bukas palad, pero hindi niya pipilitin ang ayaw. Nirerespeto niya ang ating kalayaan. Kaya't habang bukas pa ang pinto, pumasok na tayo. Mga kapatid, sa ating buhay, araw-araw tayong iniimbitahan ng Diyos sa pagdarasal, sa pakikinig ng Kanyang salita, sa pagtulong sa mahirap, sa pagpapatawad, at sa pag-aalay ng sarili. At sa bawat imbitasyon, may tanong siya, sasama ka ba? Kung gusto natin, may paraan. Kung ayaw natin, mag-isip po kayo ng maraming dahilan. Pero tandaan natin, ang piging ng Diyos ay hindi naghihintay magpakailanman. Ngayon ang araw ng pagtugon. Ngayon ang oras ng paglilingkod. Ngayon ang panahon ng grasya. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay hindi tamad, hindi dahilan ng sagot. Ang tunay na Kristiyano ay handa, bukas, at masiglang tumutugon sa paanyaya ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, itanong natin sa ating sarili, tinatawag ba ako ng Diyos sa isang misyon? At kung oo, ano ang sagot ko? Paraan o dahilan? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na sa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaya kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa kilayay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make us true servants to all those in need, filled with compassion in thought, word, and deed, loving our neighbor, whatever the cost, feeding the hungry and finding the lost. Christ, make us prophets to cry out the way, telling the nations of mercies new they. Let us break barriers of hatred and scorn, speaking of hope to all people forlorn. God make us sinners of body and mind. Give us your power to bring sight to the blind. Love to the loveless and gladness for pain. Filling all hearts with the joy of your name. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Make us true servants to all those in need, filled with compassion
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay kasalukuyang ating ipinagnunobena at buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikaapat, sa darating na November 23, 2025, ika-1 ng hapon ay gaganapin dito sa pambansang dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD or Persons with Disabilities. Para sa inyong mga nagnanais makiisa sa nasabing mga pagdiriwang, mangyaring makapag-ugnayan kaagad sa ating opisina para sa mga detalye. Ikalima, sa darating pong Sabado, November 8 sa 9 ng umaga, ay dadalaw dito sa atin ang imahe ng mahal na Birhen ng Fatima de Binakayan mula sa Diocese ng Imus. Ito po ay bahagi ng kanilang pagpapalaganap ng debosyon sa mahal na ina. Ang lahat pong makikiisa ay inaanyayahang magdala ng puting panyo. Susundan po ito ng healing mass sa ganap na 10 ng umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon
Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat